Good morning po sa bawat isa. So, basahin ko lang sa Tagalog. Mag-alas 12 na ng tanghali. Dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Maraming mga Kristiyano ang pilit pa ring inuunawa ang katotohanan sa isang tanong ni Jesus sa kanyang ama nung siya ay nandoon sa gitna ng kanyang paghihirap sa krus. Maraming mga Kristiyano, they really love the Lord at yung kanilang pananampalataya ay patuloy din na lumalago. Pero once na mapupunta sila sa usaping ito, sa Matthew 27:45 to 46, nag-struggle sila. Bakit natanong ni Jesus ang tanong na ito? Totoo bang pinabayaan siya ng Diyos? My God, is this a question na nangangailangan ng sagot si Jesus sa kanyang tanong? Why would Jesus call out to the Father, my God, why have you forsaken me? When Jesus knew the answer. Pumunta si Jesus dito sa lupa to be forsaken on our behalf. Para siya ay magdanas ng hirap para sa ating lahat. Dahil sa kasalanan nating lahat. Isa sa pinakamaganda at pinakamahalagang katotohanan nito, na yung eksaktong salita po na yan ay makikita natin sa Psalm 22, sa unang parte. At kung ating babasahin ang Psalm 22, meron tayo makikita dyan na 3 bahagi na nagpapakita ng istorya ng kanyang pagkamatay na daranasin. At pinaka masaklap na bagay na maaaring mangyari sa isang Hudyo noong panahon ng Old Testament ay ang Diyos ay tumalikod sa kanila. Kapag ang Diyos ay tumalikod noon sa isang tao, sa isang lupon, sa Israel noong panahon na yon, isa itong bagay na pinaka malungkot na pangyayari. If Jesus was to be forsaken, truly forsaken by God on the cross, God had to turn His back. Kung inyo pong naalala ang passage ng John chapter 1 verse 1, sinong nakakabisado sa inyo niyan? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito pong mga nakaraan lamang ay sobrang tuwan-tuwa ako sa pag-aaral at lagi rin namin napapag-usapan sa meeting, yung word study. Kasi mahalaga rin palang pag-aralan ng mga bagay niyan. Meron ako isa napansin na salita doon, yung salitang with, na palagi natin ginagamit din yan. Hindi nga lang tayo nag-i-English, pero ginagamit natin yung with. It is a preposition. Na napakahalaga pala sa passage na yan. At medyo makikita natin, bakit nga ba naitanong din ng isang tanong na yan? Ito ay favorite ni Pastor Norman. It is a Greek, mga Greek. So, kasama kasi yan talaga sa pag-aaral ng word study. Meron tayong makikita dito yung word na soon, meta, at pros. Ano ba yung soon? Kinuha po ang word na soon na yan na Greek sa salitang synagogue. What is synagogue? The synagogue was the place where people came together to be with each other. Lahat tayo na nandito. We are with each other. We are with each other in the sense of soon. We're part of the group, we're part of a multitude. Meron din namang sinasabing meta. Ano naman yung meta? Meaning to be alongside of. Halimbawa, si Kuya Sunny at si Sister Gina, naglalakad sila. They are with each other. That's meta. And ito naman yung pangatlo, yung tinatawag na pros. At ito ay napaka-interesting. Pros means with. Pero dyan din po kinuha yung Greek word sa salitang mukha or face. Prosopon. Ano ibig sabihin niya? What pros means is to be with someone in relationship, face to face, intimacy. It is the closest possible relationship ng isang tao sa kapwa niya. The pros. At kung ating mapapansin, sabi ng John 1:1, there was the Logos, and the Logos was pros, God, face to face.
So intimate. They were with each other and they were each other. Pero tingnan natin sa bagay na yan, kung gaano ang pagiging close ni Jesus sa kanyang Ama. At ang isa rin, balikan ulit natin Old Testament, ang isang desire ng isang Hudyo noong panahon na yon ay makita ang Panginoon face to face. Yan ang kanilang naisin. At kapag ang isang Hudyo ay nangangarap at naghahanap ng pag-asang na makita ang Diyos mukhaan, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng benediction. Ano yung benediction? May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up the light of His countenance upon you and give you peace. Sinasabi ng Hudyo, I want to be close to God. Gusto ko siyang makita mukhaan. And that is the exact relationship of Jesus and the Lord and the Father. They were with each other in pros kind of relationship. Pero sa kabila ng bagay na yan, the worst thing that would happen to a Jew in the Old Testament ay ang talikuran sila ng Diyos. Na parang pagsakluban sila ng kadiliman. And that is because of sin. Now, think a moment sa cross. Balikan lang natin nangyari sa cross. Ano bang nangyari sa cross nung si Kristo ay nagsalita ng, my God, why have you forsaken me? What happened sa mundo? Sabi sa binasa natin kanina, nagdilim ang paligid. It's like a solar eclipse na nangyari sa katanghalian. At ni-record ng talata sa Biblia ang bagay na ito. Napakahalagang makita natin ito na nagkaroon ng panandaliang pagdilim sa lupaing iyon. At anong meron dito? Jesus was truly forsaken by God because of us. Hindi pinansin ni Jesus yung kadiliman sa paligid. Pero dito, yung cross relationship, kaninang sinasabi natin, yung intimacy relationship na meron siya sa kanyang Ama was broken in an instant. Kaya kung ating papansinin ang mga bagay na yan, bakit nga ba binanggit ni Jesus ang my God, why have you forsaken me? First, because Jesus was truly abandoned for our sake. Siya talaga ay naranasan ang ganitong paghihirap. He was truly abandoned for our sake. There was a real forsakenness. God really did. Ginawa ng Diyos. Pinasan ni Jesus ang lahat ng kasalanan natin. He bore our judgment. Ang judgment ng Panginoon sa Kanya ay pasanin ang ngit-ngit at ang galit, ang wrath of God. Hindi sa atin binigay ang wrath ng Panginoon, kundi kay Jesus. That is a kind of abandonment. That is what the wrath of God means. Binigay sa Kanya ang bagay na dapat tayo ang pumapasan ngayon. Ang hirap na dinanas ni Jesus sa isang pagpapakita that He was truly abandoned for our sake. Number 2, why Jesus said, my God, why have you forsaken me? Jesus was expressing His agony and not asking for an answer. Hindi siya humahanap ng sagot. Because alam natin, sinabi natin kanina, na alam na ni Jesus ang kanyang daranasin noon pa lamang. Noon pa lang siya ay hulihin, kasama si Judas. Sabi niya sa John 18:4, alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya sila'y sinalubong niya at tinanong sino ang hinahanap niya. He gave Himself up. Alam ni Christ ahead of time kung anong mangyayari sa kanya, ano ang kanyang sasapitin at kung bakit niya ito gagawin. At ang Diyos Ama ang nagdala sa kanya para gawin ang bagay na ito. Alam ni Kristo
ang paghihirap. Pero dahil nga siya ay nasa sa kanyang katawan bilang tao, he was expressing his agony. Kung tayo siguro nasa kanyang kalagayan, di ba? Talagang masasabi mo, bakit mo ako pinabayaan bilang ikaw ay isang tao na nakakaranas din. Hindi lang naman yung sa pako na pagkapako sa kanya sa krus ang mahirap, kundi yung bago pa lamang siya ipako. Paghagupit, pangungutya ng tao, pagdura sa kanya. Yung mga taong nagmamahal sa kanya na sinabi sa kanya, hindi kita iiwan hanggang huli. Anong sinabi? Iniwan silang lahat, di ba? Jesus was expressing his agony. And the third one, and this is the final one, why Jesus said, my God, why have you forsaken me? Because Jesus was fulfilling the scripture para makita ang pagiging perpekto ng kaligtasan at ang plano ng Diyos. Malungkot mang isipin na ganito ang karanasan na naranasan niya para mapagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Napakahirap makita na ang Diyos na walang kasalanan ay nagpasa ng kasalanan mo at kasalanan ko, pero ang lahat ng ito ay plano ng Panginoon. Nais na matupad ni Jesus ang kalooban ng Diyos. Di ba nung nananalangin pa lamang siya, sinabi niya, not my will, Lord, but your will be done. Alam niya ang hirap. As horrible as it is, it was all going according to the plan of God. It was a fulfillment of what was written in Psalm 22. Na si Jesus ay magdadanas din ng hirap para sa ating lahat ng mga kasalanan. It is the worst moment in history na nangyari, pero ito yung pagpapakita ng Diyos na totoo ang kanyang mga pangako at totoo ang kanyang mga salita na ang lahat ng kanyang sinabi ay maaaring magkaroon ng katuparan. At ang bagay na yan ay tinupad ni Jesus. Namatay siya para sa ating lahat. Kaya sana maging alaala sa atin ang bagay na ginawa ni Jesus. Lahat ng kanyang paghihirap ay ginawa niya para sa iyo. Mahal ka ng Panginoon na dapat ikaw ang dumanas nito pero hindi niya yung ginawa. Hindi niya yung ginawa sa atin na tayo magdanas. Ginawa niya yan para sa ating lahat. Kaya ito yung panahon para isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin ang bagay na ikaw ay nakaratay sa higaan, tsaka ka pa lamang lalapit sa Panginoon. Ang Diyos ay namatay na para sa atin at binigay niya sa atin ng libre ang kaloob ng kaligtasan. Ang nais na lang niya ay lumapit ka sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa Kanyang salita.